Tumigil ka. Baby. Huwag kang tumakbo. Mamuhunan ako sa Yeji-kun. Gawin natin ito ng magkasama, ang proyektong pagpapaunlad ng kanayunan. Ay naku, talaga namang Ji Xiao, ang pinakamayaman sa Jingdu. Ang laki talaga ng kaya mong gastusan. Kung makikipagtulungan kayo sa aming baryo, iyon ay aming karangalan ng Yeji-kun. Haha. Huwag kayong magpakumbaba, Kapitan Ye. Magtutulungan tayo para pareho tayong manalo. Hahaha. Ji Xiao, kailangan kitang painumin. Halikart at lagyan mo ng alak si Ji Xiao. Kapag nainom na ni Xiao Yuchen ang alak na may hinalong gamot na ito, magiging natural na lang na magpalipas kami ng gabi ng magkasama at umakyat sa posisyon bilang misis ng pamilya Xiao. Bakit ang init-init? Ge, baka gusto mong pumunta sa kwarto ko para magpahinga? Ji Xiao. Anong ginagawa mo? Pananagutan ko ito. Nakuha pang maunahan ng putang iyan na si Ye Yu Yan. Yung ina niyang maagang namatay, noong namatay, bakit hindi niya isinama yon? Honey, huminahon ka. Basta't magdadalang tao siya kay Yuchen. Pagdating ng panahon, kunin natin ang bata at sabihin na kay Yaning galing, di ba? Itong anak sa labas. Noong buntis siya, ang bait-bait pa kunwari. Ngayong malapit ng mga anak, naglakas loob pang tumakas. Itong malanding to. Dali, iwan mo rito ang batang nasa sinapupunan mo. Doon siya tumakbo. Baby, huwag kang mag-alala. Dadalhin ka na ngayon ni Mama. Palayo sa Yeji-kun. Hindi kita ibibigay kanino man. May kakaibang pangyayari sa langit. Ito ang 3 stars of Fulu Show na nag-reinkarnasyon. Hemp, tumakbo ka nga. Sige, tumakbo ka. Ang 3 batang ito, napakabigat ng biyayang taglay nila. Hindi ito kayang pasanin ng ordinaryong tao. Mukhang kailangan ko silang dalhin sa bundok para mag-aral. Pagkatapos ng 8 taong gulang, saka pa lamang sila maaaring bumaba at magsama muli sa mga magulang. Ngayong araw, panahon ko na upang pumanaw. Dumating na rin ang panahon para sa inyong pagbaba. Humayo kayo, hanapin ninyo ang inyong mga magulang at magsama-sama kayong muli. Opo, Guro! Ang babaeng hinahanap mo, noong 8 taon ang nakalipas. May balita na ba? Paumanhin, Ji Xiao. Hinanap na namin sa buong lungsod pero wala pa ring natagpuan. Palakasin ang paghahanap. I-post ito sa internet. Paulit-ulit akong pinipilit ni Lola na magpakasal. Wala nang oras. Opo, Ji Xiao. Gagawin ko po kaagad. Noon, bigla na lang akong nagbuntis. Hindi ko alam kung sino ang ama ng bata.
Ang anak ko ay namatay dahil sa kagat ng ahas. Bilisan mo. Punasan mo ang tubig sa sahig. Oh, tingnan ninyo to. Nandyan si Mama, nasa kumpanya ni Papa nagtatrabaho. Ang tanga-tanga ni Papa, hindi pa rin niya nakikilala si Mama. Dali, puntahan natin siya para suportahan si Mama. At pag-isahin sila ni Papa, para magkakilala na sila agad. Sige! Gawin ang mabuti araw-araw, darating ang biyaya. Hindi na sumasakit ang tiyan ko. Mabait kang tao. Heto. Saluhin mo. Mabait na lolo, heto. Naku, bata ako ng 20 taon. Salamat, Batang Henyo. Salamat, Batang Henyo. Walang anuman. Kayo na. Maghanda kayo ng regalo. Hahanapin ko si Mama. Magkita na lang tayo mamaya. Sige. Papa, Mama, tingnan ninyo. Si Xiao Yuchen, hinahanap niya yung babae noong 8 taon na ang nakalipas. Akala mo, si Ye Yuyan at Xiao Yuchen, hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Ay, pwede kaya nating samantalahin ito? Hahaha. Mukhang si Yaning natin ang magiging asawa ng presidente. Siyempre naman. Hahaha. Ginoong Xiao, ako yung babae noong 8 taon na ang nakalipas. Dapat panagutan mo ako. Ginoong Xiao, dalaga pa si Yaning noon. Malinis na dalaga. Tingnan mo, malaki ang negosyo ninyo. Dapat panagutan mo ito. Sinabi ko na, pananagutan ko ang nangyari. Talaga? Magpakasal tayo pagkatapos ng 3 araw. Pwede. Pero may ebidensya ka bang ikaw nga ang babae noong araw na iyon? Ako. Anong ebidensya ang meron ako? Nang araw na iyon, hila mo agad ako sa loob ng kotse. Hindi ko kailanman inihayag na noong gabing iyon, sa kotse nangyari. Mukhang ikaw nga ang babaeng hinahanap ko. Pananagutan ko ito. Makalipas ang 3 araw, magkakasal tayo. Talaga? Ang ganda naman. Salamat, Ginoong Xiao. Salamat, Ginoong Xiao. Maraming salamat. Ye Yuyan, talagang kailangan kitang pasalamatan para sa kasuotang pangkasal na ginawa mo para sa akin. Paumanhin. Parang, kita na kita dati. Ye Yuyan, 8 taon ka nang nawawala. Ngayon ka pa, biglang sumulpot. Hindi ko dapat hahayaang makilala siya ni Xiao Yuchen. Paano mo siya makikilala? Isa lang siyang tagalinis. Sa pinakamalayo, nagkasalubong lang kayo habang naglilinis siya. Hindi na, nagmamadali si Lola. Maghanda na lang muna tayo para sa kasal. Ye Yuyan, ikaw talaga. Hindi ko talaga inakala na pati sa Xiao Group, tagalinis ka pala. Walang hiya ka. Inalagaan kita ng ilang taon, hindi ka man lang nagpasalamat. Ngayon, nagtatago ka pa sa amin. Inalagaan mo ako? 20 taon ako sa pamilyang Ye. Wala akong ni piso na ginastos sa inyo. Ni hindi ninyo ako kailanman itinuring na kapamilya. Kapamilya? Karapat-dapat ka ba? Nang ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo, bakit hindi ka na lang sumunod para mamatay ka na rin? Ang pagtira mo sa pamilya namin ay isang malaking kapahamakan. Mahigit 20 taon akong naging katulong sa pamilya Ye. Kung may utang man ako sa inyo, bayad na iyon lahat. Kaya pakiusap, huwag na ninyo akong gambalain. Aray, binibigyan kita ng mukha, ha? Sige! Sinong batang to? Nakikialam ka sa amin dito? Ngayong araw na ito, talagang makikialam ako. Hindi ko hahayaang basta-basta ninyo apihin ang tao. Maliit ka pa lang, malaki na ang mga salita mo. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi ka aalis, pupukpukin ko ang puwet mo. Tingnan ko ang suot mo.
Hindi ito lugar para maglaro ng bahay-bahayan. Umalis ka na ngayon din. Kung magsasalita ka pa ng walang ingat, papaulanan ko kayo ng kidlat. Papaulanan kami ng kidlat? Ay, kidlat, takot na takot ako. Hindi ba kami dapat kulugin ng kidlat? Nasaan na ang kidlat? Oo nga, nasaan na? Ay, natatakot ako. Halika na, huwag mong isipin na dahil bata ka, hindi kita kaya saktan. Umalis ka na ngayon din. Sa murang edad, wala kang ibang magawa. Magaling ka lang magsinungaling. Ngayong araw na ito, ako na ang bahalang magturo sa'yo. Sa ngalan ko, tinatawag ko si Kidlat. Sila'y kalugin! Talagang tinamaan tayo ng kidlat. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yon. Kasi nungalingan lang yan ng isang batang paslit. Bakit ka naniniwala? Nagkataon lang yan. Honey, tingnan mo yung jade ruyi sa tabi ng kamay niya. Mukhang maganda ang kalidad, parang hindi peke. Isang batang hamak lang. May ganyang klaseng gamit pa? Nakaw yan sigurado. Hindi ito nakaw. Kasama ko na ito nang ipanganak ako. Kasama ng ipanganak, ang galing mo namang mag-imbento. Akala mo ba ikaw si Gia Baoyu? Ito mismo ang nawawalang jade namin. Ibalik mo sa akin. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang asawa ng chairman ng Xiao Group. Kung aapihin mo ako, parang ininsulto mo na ang buong Xiao Group. Naghanap kayo ng sarili ninyong kapahamakan. Kayong lahat ang naghahanap ng kapahamakan. Kailangan ninyong bayaran ng pamilya ninyo ang lahat ng gastos sa pag-aalaga niya sa inyo sa mga nakaraang taon. Kung hindi, papabagsakin ko ang pamilya ninyo. Dapat lang naalagaan niya kami. Magbabayad kami sa'yo? Walang pag-asa. Tingnan natin kung paano mo ako papabagsakin, batang to. Zilu, ayaw tumanggap ng mga ye sa kanilang pagkakautang. Bawiin ang lahat ng kayamanan na ipinagkaloob sa pamilyang ye. Sige kuya, papabagsakin ko na ang pamilyang ye ngayon din. Ang galing ninyong mag-arte. Itong batang to, papabagsakin pa. Ang daming drama. Hello? Ano? Nawala lahat ng pera ko sa bangko? Ano? Nawala lahat ng pera ko sa bangko. Sila ang may kasalanan. Bata, salamat sa pagtulong mo kanina. Ano ang pangalan mo? Nanay, ako si Yezifu, anak mo ako. Paano nangyari yun? Ang anak ko ay pinatay na ng ahas. Mali ang napuntahan mo. Hindi, tama ako. Ikaw ang nanay ko. Kung buhay pa ang anak ko, malamang ganyan nakalaki siya ngayon. Sige na, siguro isa siyang bata na kulang sa pagmamahal ng ina. Kung gusto niya, pwede muna akong maging nanay niya. Halika na nanay, uwi na tayo. Bahay na bakasyonan ito. Nandoon ang inuupahan kong bahay. Napapaligiran ng bundok ang bahay na ito, malawak ang tanawin at napakagandang lugar. Ito ang pinili ko para sa iyo. Hindi pwede. Anak, huwag kang mag-arte. Ang bahay na ito ay milyon-milyon ang halaga. Isang tagalinis lang ako. Hindi ko ito kayang tirahan. Miss Ye, for rent ang bahay na ito, Miss Ye. Bagay na bagay ito sa iyo. Isang tagalinis lang ako na 1,000 lang ang sahod kada buwan. Hindi ko kayang magrenta ng ganyang kagandang bahay. Maraming bahay ang may-ari. Kung kukunin mo ito ngayon, hindi mo kailangang magbayad ng libo-libo. 99 lang. 99? 99. Oh, Imposible yan. kailangan kasing regular na linisin ang bahay. Kaya naman, mura lang ang presyo. Ano sa palagay ninyo, Miss Ye? Ito. Alis na tayo, ma. Kuya, yung walang kwentang amang yun, magpapakasal na sa ibang babae. Ano? Paano natin hahayaang masaktan si mama ng ganito? Isasama ko si mama para agawin ng ikakasal. Magkita na lang tayo sa kasalan.
Hindi pwede to. Oh, ma, ang ganda-ganda mo. Eto na to. Kasalan to? Anak, bakit mo gustong magdamit kasal ako? Siyempre para pigilan ang kasal. Pigilan ng kasal? Hindi pwede yan. Huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Matara na tayo. Anong nangyayari? Yeyo yan. Ito ang kasalan ko. Nakasuot ka ng wedding gown. Dito ka nagpapanggap. Anong ginagawa mo? Walang hiya kang traidor. Nakagayak kang ganyan. Sino naman ang gustong lokohin? Ayaw ko namang manatili dito. Lalo na ang pakasalan ka. Ang babaeng tulad mo ang papasok. Malas iyon para sa pamilya Xiao. Putang ina mo! Papatay kita! Nakatingin ang lahat. Siya ang unang nambuli sa akin. Ito, Ay aking tunay na ate. noong mga nakaraang taon, nakipagtalik siya sa iba at nagbuntis. Matagal nang pinalayas sa bahay. Tama, ilang taon namin siyang pinalaki. Hindi nagpasalamat, okay lang. Hinihingan pa kami ng pera. Wala ka bang hiya? Ang pamilya Ye pala ay may 2 anak na babae. Nagsisinungaling ka? Kayong dalawa ang unang nang api sa akin. Paano ngayon naging Kayo ang nagsasabing gawa-gawa ko lang? nagsisinungaling at naninirang puri? Ikaw Yuhn. Nandito lang siya para pahiyain ang pamilya Xiao. Ako na ang bahala sa kanya. Guwardiya! Guwardiya! Itong babaeng walang hiya, alisin niyo na! Sandali. Ang ginagawa ng babaeng ito, kahit medyo kakaiba, pero sobra na talaga si Yaning kanina. Tanungin muna natin siya. Paumanhin. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Pakiusap, sagipin mo ako. Parang totoong nahihirapan siya. Sagipin ko na siya. Ang birthmark na ito, parang nakita ko na ito dati. Saan kaya? Salamat. Tiyak na nakita na tayo dati. Tama ba? Hindi tayo nagkita dati, di ba? Kung gayon, itatanong ko sa'yo, bakit ka nakasuot ng wedding gown at dumating sa aking kasalan? Nandito ako dahil pinapunta ako ng aking baby. Ang baby mo? Isang babaeng may anak na, nangangarap na makapag-asawa ng mayaman. Ang nangyari ngayon, ayaw ko ng pag-usapan pa. Umalis ka na. Presidente, may isang grupo ng mga bata sa labas na gustong makita kayo. Sabi pa nila, hihingi sila ng sustansya sa loob ng 8 taon. Huwag mo silang pansinin. Ipagpatuloy ang paghahanda para sa kasal. Presidente, may masamang nangyari. Sinira ng mga batang yun ang sasakyan ninyo. Para sa kasal. Eh bakit nakatayo ka lang diyan? Tumawag ka ng pulis. Presidente, ako ay hindi makakaya. Dahil yung mga batang yon, kamukhang-kamukha ninyo nung bata pa kayo. Ano? Walang kwentang tatay. Ibalik mo ang sustansya namin. Talagang yung grupo na to. Kamukhang kamukha ko nung bata ako. Hoy, nasaan ang nanay ninyo? Nanay? Sa totoo lang, ang sama na talaga ng panahon ngayon. Isang tagalinis lang, ang lakas ng loob niyang magdala ng anak niya para magkagulo sa kasal ni Boss Xiao. Inaakala ba ako ng 3 batang to na nanay nila? Baka naman kasi iniwan ng sariling ina?
Kawawa naman ang tatlong batang to. Ma, wag kang tumanga-tanga dyan. Halika na rito. Kayong dalawang bata, saan kayo galing? Ano ang pangalan ninyo? Ma, ako si Yezi Lu. Ako ang namamahala sa lahat ng kayamanan sa mundo, si Lubao. May gintong ingot ako, pwedeng bigyan si Mama ng napakaraming pera. Ma, ako si Yezi Show, si Shobao. Ito ang aking maliit na peach. Huwag mo akong maliitin. Kahit hindi kasing yaman ni Lubao, ako naman ang namamahala sa haba ng buhay ng lahat ng nilalang sa mundo. Yezi Fu, Yezi Lu, Yezi Show. Yan ba yung maswerteng bituin na Fulu Show? Ang cute ng pangalan. Ma, kaming tatlo ay triplets. Magkakahawig ba kami? Akala ko, isa lang ang aampunin kong bata. Hindi ko inaasahang tatlo ang darating. Ang mga pangalang to, diretsyong nagpapakita ng kanyang pagnanasa. Totoo, kunwari pang hindi kilala. Ano ba yung pagpapanggap na yan? Bakit ang tatlong batang ito ay kamukha ko? Pero maliban noong gabing nang lasing ako 7 taon na ang nakalipas, hindi na ako nakipagtalik sa babae. Talagang hindi sila anak ko. Nagkakamali kayo. Hindi talaga ako ang tatay ninyo. Hindi kami nagkakamali. Ikaw talaga ang tatay namin. Si Mama, si Papa at si Sanbao, kami ay masayang pamilyang binubuo ng 5 tao. Halik! Mama, Papa, gusto ko ng kapatid na babae. Mali kayo. Hindi talaga ako ang tatay ninyo. Narinig ninyo ba? Si Boss Xiao ang asawa ko. Bukod sa akin, walang babaeng makakalapit sa kanya. Yeyo yan! Walang hiya ka! Dali, dalhin mo ang tatlong batang ito at umalis kayo. Huwag mong sasabihan ng masama si Mama. Bastos! Gusto ng palakang nangingitlog ng ginto na makakain ng gansa. Hindi nyo ba nakikita kung sino ang nakatayo sa harap nyo? Mga anak, huwag kayong basta-basta magtawag ng tatay. President Xiao, pasensya na po. Ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi ko talaga intensyon. Aalis na po kami ngayon din, at isusumite ko rin ang resignation letter ko. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo dahil sa aking pagiging bastos ngayon. Triplets? Ang tatlong batang ito kaya, ang mga anak kaya ni Ye Yuyan at Xiao Yuchen noon? Anong hinihintay ninyo? Lumabas na kayo ngayon din. Ang triplets na ito, siguradong anak yan sa kung sinong lalaki sa labas. Tapos dinala pa rito. Nakakakahiya talaga. Mga masasamang salita, gumagawa kayo ng masamang karma sa bibig. Kukunin ko na ang biyaya ng inyong mga bibig pabalik. Paano mo kukunin? Anong gagamitin mo? Mga maliliit na hayop, ako na ang magtuturo sa'yo. Kunin mo nga. Bastos at walang galang, kulang sa butas, kulang sa bait, biyaya ng bibig, kunin! Lao Ye, Ye Yuyan, anong ginawa mo sa kanila? Dali, ibalik mo ang tatay ko. Bakit bigla na lang hindi makapagsalita? Nasira kaya ang vocal cords? Mga anak, huwag na nating patulan. Huwag na nating palakihin ang gulo. Sige na, Dahil sa ina namin, patawarin ko kayo ngayon. Ibabalik ko na ang biyaya ng bibig ninyo. Muntik na akong mamatay sa hirap. Bigyan niyo ako ng tubig. Sino ang magbibigay sa akin ng tubig? Ye Yuyan, dito ang kasalan ko. Ako ang asawa ni Presidente Xiao. Dali, lumabas kayo. Ang babaeng ito, ang tatalas ng dila. Siya pa kaya talaga ang mabait na yon noong 7 taon na ang nakalipas? Yeyu yan, talaga bang nandito lang para manggulo? Naapi na naman si Mama. Sila ang nangapi sa kanya. Mukhang kailangan na naman tayong kumilos. Akala ba nila, 3 lang kaming ordinaryong bata? Tama ka, gaganti tayo para kay Mama. Para makita ng pamilyang ito kung ano ang kaya naming gawin. Dahil hindi kami nagsasalita, akala niyo ba pipi kami? Ngayon, ipakita namin sa'yo, masamang babae, kung ano ang kaya naming 3. Kayong tatlong unano lang. kayong tatlo hindi pa umaabot sa tuhod ko. Anong kaya ninyong gawin? Tatalon kayo para lang hampasin ang tuhod ko? ayos lang. Hindi ko kailangan yan. Anak, alis na tayo. Huwag kang mag-alala. Mama, kaya rin naming ipagtanggol ka. Ngayon din, ibibigay namin ang ginhawa sa'yo. Nagpapapansin lang ba kayo? Malalaman ninyo sa susunod. Shobao, kung hindi mo tatawagin si Siming Shanjun ngayon, hihintayin mo bang patuloy na apihin si Mama ng mga masasamang to? Ngayon, ipakita namin sa'yo, masamang babae, kung ano ang kaya naming 3. Sige, kuya. Sa wakas, makakaganti na kami sa mga bastos na to. Tatawagin ko na si Siming Shanjun. Aalisin ko ang inyong biyaya sa pagkain. Talaga nga namang hindi takot ang bagong silang naguya sa tigre. Kung may kayang gawin, ipakita ninyo. Para makita namin. Tatawag pa ng Siming Xianjun? Sa tingin ko, kayong 3 mga bata, sobra sa panonood ng cartoons. Shobao, huwag ka nang magpanggap. Nandito si Mama. Ako ang magtatanggol sa inyo. Sige na,
Ngayon, dadalhin kayo ni Mama palayo. Huwag kang mag-alala, Mama, huwag kang mag-alala. Kaya rin naming protektahan ka. Sige, panoorin ninyo. Pagdating ng panahon, huwag kayong lumuhod sa harap naming tatlong bata para humingi ng tawad. Xiaobao, ano ba ang ginagawa mo? Mama, huwag kang matakot. Espesyal na kakayahan ko ito. Hintayin mong makita mong magmamakaawa sa'yo ang mga tao rito. Ano ba ang nangyayari sa tatlong batang ito? Ang sikreto-sikreto. Kayo'y tumingin. Itong tinapay na hugis melokoton, bakit pa itaas pa rin ito? Anong klaseng panlilin lang ito? Maya-maya malalaman ninyo kung panlilin lang ba ito. Ang pag-api sa nanay ko, dapat kayong magbayad. Panulat ng kamatayan, aklat ng mga pangalan. Dumating na ang tagapamahala ng tadhana. Mawawala na ang natitirang buhay ninyo. Mga guwardiya, takpin ninyo sila. Isang bata lang naman ito. Anong balak mo? Hindi naman ako magiging masyadong mahigpit sa pagpapahirap sa inyo. Basta Basta ikaw, kasama ang tatlong maliliit mong anak na ito, sa harap namin ni Yaning ay lumuhod at magsisi. At pilitin ninyong sampalin ang inyong mga sarili. Saka ko kayo palalayasin. Laoye, anong nangyari? Tatay, Ang galing ng kuya! Huwag kang magmalakas mga pi. Yan ang kapalit. Imposible. Paano ako mapapasukan ng isang batang hamak na may panlilin lang? Hinding-hindi. Asawa? Wala silang kinalaman dito. Ang mga batang ito, wala silang tunay na kakayahan. Lumala lang ang dati kong sakit. Ngayon, nasindak lang ako sa kanila. Anong kinalaman ng nanay ko? Kung hindi dahil sa inyo, na nangaapi sa inyong kapangyarihan, hindi sana ako kikilos ng ganito. Huwag kayong magmadali. Kayo naman ang susunod. Ma, bakit ka rin dumudura ng dugo? Ang gumagawa ng masama sa sarili ring kapahamakan ng bagsak. Maayos naman kayo. Bakit biglang dumudura ng dugo? Tawagin ang doktor. Kakaiba. Ito ang pinakakakaibang kaso na naranasan ko sa pagdodoktor. Ang tatlong ito, ang pinakamatanda ay 45 o 6 lang. Ang iyong asawa ay mas bata pa. Pero ano? Pero ang pulso nila parang mga 100 taong gulang na, parang mga tuyot na puno. Maaari na kayong lumabas. Alam ko na, kayong tatlo ay masasamang halimaw. Kung hindi dahil sa inyo na nagnakaw ng aking buhay, napakabata ko pa. Imposibleng ganyan ang pulso ko. Tama, tiyak na sinasadya ninyong guluhin ang kasal. Nakita ninyong may kapangyarihan at yaman ang pamilya Xiao, at ang pamilya Ye ay magiging kamag-anak nila. Kaya wala na kayong pakialam sa tama at mali. Dapat kayong parusahan na wala ang kayamanan, hindi na maibabalik. Kunin ang puno ng yaman. Ano? Nawala lahat ng aking ari-arian. Bangkarote na ang pamilya namin. Ano man ang ginagawa ninyong tatlo, anong panlilin lang man yan, sila ay naparusahan na. Tigilan na ninyo yan. Ikaw rin dapat katulad nila. Ako, Dahil ikaw ang ama namin, kaya pinatawad ka namin. Huwag mo nang ipagtaguyod ang kanilang kapakanan. anong nangyayari sa tatlong batang ito? Bakit nila ako itinuturing na ama nila? Bakit nagulo ang kasalan? Ang tatlong batang ito, parang pamilyar ang itsura. Kapareho talaga ng itsura ni Yuchen noong bata siya. Sino ka? Alam mo ba kung kaninong kasalan ito? Ang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa pamilya namin. Yuchen, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Ito ang aking lola. Matandang ginang. Paumanhin po. Hindi ko kayo nakilala agad. Mga bata, saan kayo galing? Lola, sumama kami kay Mama para hanapin si Papa. Nasaan ang papa ninyo? Siya ang Papa namin. Sabi nila ako raw ang tatay nila, pero hindi talaga ako. Hindi kailanman ako ay nagkaanak sa kahit sinong babae. Aray, tingnan mo silang tatlo. Kapareho ng itsura mo noong bata ka. Siguradong sila ang tunay kong mga apo. Lola, ako si Yezi Fu. Siya si na Yezi Lu at Yezi Shou. Triplets po kami. Fubao, Lubao, Xiaobao. Aray mga puso ko. Ang kukute ninyo. Ako, ang lola ng papa ninyo.
dapat ninyo akong tawaging Lola Lola. Kumusta po, Lola Lola? Lola Lola, ang ganda po ng aura ninyo. Lola Lola, ang ganda-ganda po ninyo. Lola Lola. Isa-isa kayong tumawag ng Lola Lola. Ang tamis ninyo, natutunaw ang puso ko. Halika, bibigyan kayo ng Lola Lola ng angpao. Salamat po, Lola Lola. Ang bait po ninyo, Lola Lola. Lalong lumalim ang pagkakamali. Matandang ginang, salamat po sa pagtatanggol. Pero hindi na kailangan. Bata pa ako, malakas pa ako. Kaya kong alagaan ang mga bata. Lola, bakit ka sumasabay sa kalokohan? Sabi ko na nga, hindi talaga sila anak ko. Araw-araw kang may inuman, laging lasing. Baka isang araw, sa kalasingan, ay nabuo sila. Lola, mula pagkabata, alam mo naman ang ugali ko. Paano ko gagawin ang ganoong bagay? Mag-isip ka ng mabuti. Baka nakalimutan mo. Ang 3 batang ito ay siguradong anak mo. Bagamat matanda na ako, hindi pa naman ako ganoon kalabo ang mata. Hindi ko makikita na kamukha mo sila. Imposible. Nakita ko mismo noon ang lakas ng kidlat at ang daming ahas. Ang 3 batang iyon ay tinamaan ng kidlat o kinain ng mga ahas. Hindi sila mabubuhay. Imposibleng mabuhay. Ano? Anong sinabi mo? Lola? 8 taon na ang nakalipas? Kahit na si Yuchen at ako ay isang gabi lang, noon ay nabuntis nga ako ng triplets. Pero, noon sa ilang, kakapanganak pa lang, ay tinamaan na ng kidlat at namatay. Oo nga. Ngayon, pag-iisipan mo. Yung 3 batang iyon, kawawa naman talaga. Siguro naalala ng asawa ko yung 3 batang iyon noon, kaya nagkamali siya ng sinabi. Nakagulo po sa inyo. Naalala ko yung panahong iyon, yung maliliit, yung 3 maliit na sanggol. Naaawa ako para kay Yaning, ang sakit sa puso. Totoo ba ang sinabi niya? Totoo bang ikaw at ako ay nagkaroon ng 3 anak? Kasalanan ko, hindi ko sila naipagtanggol noon, ang ating mga anak. Kung hindi, maaari na sana nilang tawagin kang Itay at makilala ka ngayon. Boss Xiao, noon, si Yaning namin ay nagdadalang tao, matigas ang ulo, gustong ipanganak ang bata. Tiniis niya ang mga masasamang tingin ng marami, pero hindi niya nailigtas ang bata. Ang laki ng hirap na dinanas niya. Bakit? Bakit ang mga anak ko ay namatay sa ilang? At ang mga anak ni Yuyan ay buhay na buhay? At ngayon, ginulo pa ang kasal ko? Yuchen, ang sakit ng puso ko. 8 taon na ang nakalipas. Si Ye Yaning ay hindi naman talaga buntis. Ako ang buntis. Kung ganon, buhay pa ang anak ko? Anong ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Buhay pa ang anak ko. Tama ba? Sabihin mo sa akin, nasaan na sila ngayon? Hindi kaya? Kayong dalawa talaga yung mga anak na akala ko'y patay na noon? Mga anak ko ba kayo talaga? Oo, Nay, simula pa lang sinabi na namin sa'yo, ikaw ang nanay namin. Nay, nakilala mo ba kami? Ito ang mga anak ko. Buhay pa kayo. Mabuti naman. Mabuti naman. Yuchen, naniniwala ka ba sa kanyang paliwanag? Kahit ano pa ang sabihin, 10 taon na ang nakalipas. Ako ang nagkasala sa kanya. Ngayon, ako ang may pananagutan sa kanya. Ito ang aking pangako. Gusto mo bang pakasalan ang babaeng ito na gulo sa pamilya? Wala akong pakialam. Pero kung mambubuli siya sa 3 batang ito, kailangan munang dumaan sa akin ang lola kung papayag ako o hindi. Lola, salamat po. Ikaw lang ang naniniwala sa amin. Ang pamilya nating Xiao, malaki ang pamilya at negosyo namin. Ilang bata lang ito. Kaya naming buhayin. Kahit na kayo ay hindi mga anak ng pamilya Xiao, pero kayong mga bata, gustong gusto ko kayo. Ito ang aking supplementary gold card. Kunin ninyo ito. Gastahin ninyo ito kung paano ninyo gusto. Ginang, salamat po sa inyong pagtatanggol, pero hindi na kailangan. Bata pa ako at kaya kong magtrabaho. Ako ang mag-aalaga sa mga bata. Tatay, ang tanga-tanga mo naman. Hayaan mo akong tulungan ka ulit.
Yung babae, sa dibdib niya may pulang nunal. Kaya yung babae, noong 8 taon na, ang nakakalipas, ay siya nga. Halika na anak. Sandali lang. Yuchen, saan ka pupunta? Hindi lang naman siya ang mayroon. May pulang taling sa dibdib. Baka nagkataon lang. Paano naging ganun kasimple ang pagkakataon? Tingnan mo, meron din ako. Kaya talagang pagkakataon lang ba yun? Pamilyar na pamilyar sa akin ang babaeng ito. Kung ikukumpara kay Yeyaning, mas gugustuhin ko pang siya ang babae nung 8 taon na ang nakalipas. Nanay, sa wakas alam mo na kami ang mga anak mo. Oo, kasalanan ko anak. Hindi ko kayo nakilala agad. Anak, saan kayo napunta nitong mga nakaraang taon? Maayos ba ang buhay ninyo? Nung bagong panganak pa lang kami, may lumitaw na gintong dragon. Dumating agad si Master at nakita niya si Yeyaning at ang 2 pang kasama na may masamang balak sa amin. Kaya kami ay inuwi na lang ni Master. Walang gintong dragon sa mundo. Baka nagkamali lang ng pagkakita ang anak ko. Kanina mo sinasabi, Master, Master. Sino ba yon? Si Master Yikong. Oo, siya ang nagpalaki sa amin. Napakabait niya sa amin. Sobrang galing ni Master. Alam kong maayos ang buhay ninyo. Lumaglag na ang mabigat na bato sa puso ko. Kapag may pagkakataon, dadalhin kita para makilala si Master. Gusto ko siyang personal na pasalamatan. Nanay, may tumatawag sa iyo. Hello, magandang araw. Yeyuyan, ako si Xiao Yuchen. Pumunta ka ngayon sa grupo para magsumite ng resignation. Si, paalisin ako? Hindi ba dapat ang human resources ang magsabi sa akin? Bakit siya mismo ang tumawag? Nanay, sino ang tumawag? May problema ba? Pinapapunta ako ni President Xiao para mag-resign. Pupunta muna ako. Mag-ingat kayo dito sa bahay. Sige. Pamilyar sa akin ang pakiramdam kay Yeyuyan. Parang nakilala ko na siya dati. Parang hindi ito ang unang beses naming magkita. Kapag dumating na siya, titingnan ko siyang mabuti. Talaga bang si Yeyaning nung 8 taon na ang nakalipas? Kuya, sinabi ni Mama kanina na pupunta siya sa opisina ni Papa. Oo, nakita ko. Gusto ko talaga na magkasama sina Mama at Papa. Paano kung pasukin natin ang sistema ng CCTV ng kumpanya ni Papa? Tingnan natin kung may magagawa tayo. Magandang ideya yan! Yehey! Pasok. Yuchen, ako, too. Bakit ka na pa rito? Yuhan, wala lang, dumaan lang ako para bisitahin ka. Ginawan kita ng kape, tikman mo. Kapag nainom mo na tong kape, babalik ako mamaya at gawing totoo ang lahat. Nasa opisina tayo, hindi ka makakatakas. Yes, cool na. May bisita akong darating mamaya. Umuwi ka muna. Ayos lang, maglilibot muna ako. Balikan kita mamaya. Sabay tayong kumain. Anong gagawin natin? Ang sama ng babaeng yon, naglalagay ng gamot sa baso. Nakita ko, pag-isipan natin ng paraan. Tawagan natin si Mama para siya ang mag-alaga kay Papa para magkasama sina Papa at Mama. Mama, pumunta ka agad sa opisina ni Papa. May napaka-importanting bagay. Si? Sabi ng mga bata, si Xiao Yuchen daw ay may napaka-importanting bagay para sa akin. Pagkatapos kong mag-resign, ito'y napaka-importante. Sige na, pasok muna ako. Boss Xiao! Boss Xiao! Boss Xiao! Magising ka! Wow, Kuya Bunso, tingnan ninyo. Nagkikiss si Papa at si Mama. Oh! Takpan ninyo ang mga mata ninyo. Walang dapat tumitingin. Kung ganoon si Papa at si Mama, magkakabati na kaya? Malapit na kaya tayo na magkakasama-sama ulit? Ayos! Kung ganoon, makakabalik na kaya tayo para makita ang magandang si Lola? Boss Xiao, kumalma ka. Wag! Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ako si Ye Yaning. Ako, si Ye Yuyan. Hindi tama ang ginagawa mo. Paumanhin. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko sa'yo. Sige na, okay lang. Ngayong malinaw na ang isip mo, aalis muna ako. Ang tungkol sa pagbibitiw ko, pag mas maayos na ang pakiramdam mo, babalikan ko na lang. Sandali, ang pakiramdam na ibinigay niya sa akin, sobrang pamilyar talaga. Para bang may isang saglit na bumalik ako sa gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas. Ako
Ako. Hindi ko ring alam kung ano ang nangyari sa akin kanina. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Nang idiin ako ni Boss Xiao kanina, may pakiramdam din akong pamilyar. At palagi namang sinasabi ng triplets na ito ang tatay nila. Baka naman. 8 taon na ang nakalipas, ang lalaki sa kotse sa Yejiakun. Ikaw ba yon? Siguro nag-iisip lang ako ng masyado. Bahala na, tawagan ko muna ang iba para matulungan si President Xiao na makapunta sa ospital. President Xiao, Ye Yuyan, anong ginagawa mo rito? buti na lang dumating ka. Bigla na lang hinimatay si President Xiao. Dalhin mo na siya agad sa ospital. Kausapin mo ako. Bakit ka umiiwas sa usapan? Una, sinira mo ang kasal ko. Tapos, nandito ka pa. Parang multo ka. Talagang hindi ka nawawala. Dumating si President Xiao ngayon para ipaayos sa akin ang aking pag-resign. Kaya ako na parito. Ang nangyari ay, aksidente lang talaga. Kung ganoon, mag-resign ka na agad. Mga anak, natanggal ako sa trabaho sa Xiao Group. Ayos lang yan, ma. Naniniwala ako sa'yo. Makakatagpo ka talaga ng trabahong mas maganda ng 10,000 beses kaysa dito. Oo nga, ma. Naniniwala kaming lahat sa'yo. Sana nga ang sinasabi niyo ang mangyari. Pero huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko kayong mabuti. Ma, anong kakainin natin ngayon? Anong gusto ninyong kainin? Lulutuan ko kayo ng masarap. Noon, hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Simula ngayon, dodoblehin ko ang pagmamahal ko sa inyo. Gusto kong kumain ng sweet and sour spare ribs. Gusto ko ng isda. Gusto kong kumain ng cake. Sige, lulutuan ko kayo ngayon. Hintayin niyo ako. Butler, ayusin mo ito para makapunta si Mama bukas sa interview sa Fubao Group. Opo. Ang ganda! Bakit, ma? May magandang balita ka ba? Tama ka talaga. Natanggap ko ang interview notice mula sa Fubao Group. Ang weird. Hindi naman ako nagpasa ng resume sa kanila. Kung nagpadala sila ng interview notice, pumunta ka na lang muna. Pagkatapos ng interview, bumalik ka na lang para magluto sa amin. Talagang swerte ko sa inyo. Gising ka na pala. Anong nangyari sa akin? Naalala ko. Nahilo ako. Sabi ng doktor, napagod ka lang ng sobra nitong mga nakaraang araw, kaya nawalan ka ng lakas. Nasaan si Yuyan? Kanina ba? Pumunta siya sa grupo? Hindi ko siya nakita. Malamang, hindi siya pumunta. Parang naaalala ko ng malabo bago ako mahilo. Nasa opisina na siya. Bakit puro kasinungalingan ang sinasabi mo? Yung nangyari 8 taon na ang nakalipas. Baka naman niloloko mo rin ako noon. Hindi, Kuya Yuchen. Sabi niya, pupunta siya para magpaalis sa trabaho. Tapos, nang pumasok ako, nahilo ka na. Kaya, hiniling ko sa kanyang, tulungan ako na dalhin ka sa ospital. Pero umalis siya kaagad. Sabi pa niya, Ano pa ang sinabi niya? sabi niya, kahit mahilo ka sa harap niya, hindi ka niya aalagaan. Base sa pakikitungo ko sa kanya, parang hindi naman siya malamig ang ugali. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Okay na ako. Balik na tayo sa kumpanya. Kuya, pumunta na si Mama sa grupo. Tawagin din kaya natin si Papa? Ate, gusto mo bang... Oo, tama. Yun nga ang iniisip mo. Dahil hindi pa nagkikita si Mama at si Papa, hindi pa sila nagkakilala, tulungan na lang natin sila na magkita. Ay, may ideya na ako! Matagal nang gustong makipagkita sa akin ng Xiao Group. Sa totoo lang, gusto nilang makita ang presidente ng Fubao Group. Ikaw yan, di ba? Oo, papatawag ko na ngayon para sabihin sa Xiao Group na gusto kong makipagkita sa kanilang presidente. Tagapangasiwa, pumunta ka sa Xiao Group at kausapin mo ang assistant ng presidente. Sabihin mo, nasa Fubao Group ako at naghihintay sa kanilang presidente. Magandang balita, Boss Xiao. Kanina lang, biglang tumawag ang assistant ng presidente ng Fubao Group. Gusto raw ng presidente nilang makipagkita sa inyo. Nakapag-set na rin ng meeting. Pupunta na ako roon. Yung tao na papasok para sa interview ngayon ay personal na inutos ng tagapangasiwa ng presidente. Personal na inutos niya. Sabi nila, ito'y isang taong napakalapit sa presidente. Ang tagapangasiwa ng presidente ay espesyal na nag-utos sa amin na bigyan siya ng espesyal na atensyon. Mukhang hindi basta-basta ang katayuan ng taong ito. Hindi natin ito pwedeng maliitin. Wow! Ang ganda at grand ng kumpanyang ito. Mas malaki pa kaysa sa Xiao Group. Sa isang kumpanyang ganito kalaki, sana yung interview ay hindi nila ako pahirapan. Bahala na. Harapin ko na lang kung ano man ang dumating. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ye Yuyan. Natanggap ko po ang abiso at narito po ako para sa interview ngayon. Miss, maupo na po kayo kaagad. Nakakapagod po ang nakatayo. Sige, salamat po.
Miss Ye, pwede po bang magtanong? Ano po ang gusto ninyong inumin? Gatas, kape, o tsaa? Hindi na po kailangan. Tubig na lang po ang iinumin ko. Salamat po. Naku po, swerte naman. Sila ba ang nag-interview sa akin? O ako ang nag-interview sa kanila? Magandang araw po sa mga interviewer. Ang posisyong gusto kong applyan ay tagalinis. Ha? Ano po? Kung puno na po ba ang posisyon ng tagalinis sa kumpanya ninyo? Kung ganon, mag-apply na lang po ako sa ibang kumpanya. Hindi po. Yun nga po, ang kumpanya namin ay talagang nangangailangan ng tulad ni Miss Ye, na mahusay na tagalinis. Magkano po ang inaasahan ninyong sahod? Mga magkano po? 2,000? Ha? Langtian? 81,000. 1,000 na lang. Pwede na siguro yan? Kailangan ko pang magpalaki ng anak. Talagang hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng kumpanya. Ganitong kaliit na sahod, pinipiga pa. Hindi po yun ang ibig sabihin. Hindi po, Miss Ye. 1,000 ay hindi pa rin sapat? Sa ibang kumpanya, ang tagalinis ay 2,500 na ang sahod. Meron pang umaabot ng 3,000. Ang baba na ng hinihingi ko. Ang taas pa raw para sa inyo? Miss Ye, nagkakamali po kayo. Sa palagay ko, ang hinihingi ninyong sahod ay hindi mataas. Masyado pong mababa. 100,000. Iaalok namin sa inyo ang sahod na 100,000. Ano po sa palagay ninyo? Ang sahod ko, 100,000? Opo, 0. Scam na kumpanya. Kaya pala noong pagpasok ko pa lang sa isang aplikante tulad ko, napakagalang ninyo. Hindi po kami scam na kumpanya. Ang kumpanya namin ay mayroong lehitimo at legal na mga papeles. Kailangan ng pera para sa pagpapalaki ng anak. Subukan ko na muna. Kung gayon, aayusin ko muna ang anak ko at magsisimula agad ako. Kuya, tumawag ang grupo kanina. Tapos na ang interview ni nanay. Alam ko na. Siguradong masayang-masaya si nanay. Bibili siya para sa atin ng masarap na strawberry cake. Kuya, magkano ba ang sinahod na inalok mo kay nanay? 100,000? 100,000? Magtatrabaho si nanay bilang tagalinis. Hindi kaya niya maisip na ikaw ang presidente ng grupo? Ano ba ang alam mo? Babae si nanay. Paano siya makakabili ng magagandang damit kung walang pera? Tama ang ginawa ni kuya. Sinusuportahan ko si kuya. Hoy, mga anak, may magandang balita ulit si nanay. Hulaan ko, siguro pumasa ka na sa interview, di ba? Oo, salamat sa inyo. May bagong trabaho na naman si nanay. Talagang kayo ang mga swerteng bata ni nanay. Sabi ko na nga ba, ang galing-galing mo talaga nanay. Pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Kahit umalis ka sa Xiaoxi Group, siguradong makakahanap ka pa rin ng magandang trabaho. Tama, noong umalis na tayo sa Xiaoxi Group na napakagulo at masamang lugar, biglang naging maayos ang lahat. Congratulations sa'yo, nanay! Hindi ko ring inaasahan. Ang bilis palang makahanap ng trabaho. At napaka-smooth pa ng interview. Alam mo ba? Yung mga interviewer, sobrang bait at welcoming nila. Pero ang pinaka hindi ko inaasahan ay ang sahod na inalok nila. 100,000 pesos kada buwan. Siguro talagang hinangaan ang kakayahan ni nanay. Hindi ko talaga akalain. Ako, isang tagalinis, ay magkakaroon ng parehong sahod ng mga office worker. Baka nga yung sahod nila ay mas mababa pa kaysa sayo, nanay. Maganda at mabait ang nanay namin, karapat-dapat lang sa kanya ang malaking sahod na yan. Tama, 100,000 pesos para magkaroon sila ng magandang tagalinis. Swerte ng Fubao Group. Okay. Ang sasweet ng bibig ninyong tatlo. Anong gusto ninyong kainin ngayon? Ihahanda ko kayong tatlo ng masarap na pagkain. Mabuhay si nanay. Sayang lang, hindi ko nahanap ang tatay ninyo para mabigyan kayo ng kumpletong pamilya. Nanay, malapit nang dumating si Papa. Malapit na kayong magkita. Maniwala ka, tumingin ka sa harap. Ang tatay ng triplets ay si Xiao Yuchen. Ginoong Xiao, bakit kayo nandito sa Fubao Group? Ye, Yuyang. Bakit ka nandito? Biglang sumikat ang Fubao Group. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng lahat ang kabuuang ari-arian nito. Nandito ako para pag-usapan ang development ng isang proyekto. Si Ye Yu yan. Bakit nandito rin siya? Baka sinusundan niya ako. Natanggap ko ngayon ang abiso mula sa sekretarya ng Fubao Group para magpa-interview. Iniwan ako ng babaeng ito sa kumpanya. Hindi pa nga siya nagre-resign sa Xiao Group. Diretso na siya rito para magpa-interview. Ganun ba siya kagustong lumayo sa akin? Interview? Bakit ka nandito para magpa-interview? Hindi ko po naiintindihan ang ibig ninyong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi malinaw ang ibig kong sabihin? Empleyado ka ng Xiao Group pero tumakbo ka sa Fubao Group para magpa-interview. Ano ang tingin mo sa akin? Pero ako po ay nag-resign na sa Xiao Group. Ina ako ng 3 anak. Kailangan kong buhayin ang pamilya ko. Kaya nagpa-interview ako. May problema ba doon? Nag-resign? Sino ang nag-ayos ng resignation mo? Bakit hindi ko alam?
Kayo po mismo ang tumawag sa akin noon at sinabihan akong mag-asikaso ng resignation. Nakalimutan ninyo na po. Hindi naman talaga gusto na paalisin siya sa grupo. Paano ko siya papayagang mag-resign? Ano ba talagang nangyari? Nung nakaraan, hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya nahilo ako. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Noon, hindi pa kita pinapayagang mag-resign. Kaya, sino ang nag-ayos ng resignation mo? Si Ye. Yuchen, ang huling pagkakataon na nagpakita siya ay sa kasal natin. Nagdulot siya ng napakahirap na sitwasyon at sinira ang kasal natin. Kaya, galit na galit ako. Kaya, sa likod ko, pinapaalis mo siya? Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Hindi ka pa nga nakakapag-asawa sa pamilya Xiao, ganito na ang lakas ng loob mo. Paano pa kung ikakasal ka na? Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin mo. Ano ang ibig mong sabihin? Literal ang ibig kong sabihin. Hindi mo ba naiintindihan? Ang gusto kong pakasalan ngayon? Ay, si Ye Yu yan lang. Sino ang gusto mong pakasalan? Pareho kayong taga-baryo Ye. Bakit napakalaki ng pagkakaiba ninyo? May sapat na dahilan akong maghinala na 8 taon na ang nakalipas. Ikaw ang naglagay ng lason sa akin. Ang lalaking iyon 8 taon na ang nakalipas. Baryo Ye. 8 taon na ang nakalipas. Nag-file ako ng report sa pulisya. Nag-file ako noon. Sandali lang. Ipapasuri ko ulit yung tasa ng kape na yon para imbestigahan. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung sasabihin mo pa ang totoo. Wala na. Talagang wala na. Ayos! Alam na ni Daddy ang tungkol sa masamang babaeng ito, ang tunay na mukha niya. Kung hindi, pumunta tayo sa grupo para hanapin sina Mommy at Daddy. Medyo na-miss ko na si Mommy. Pero kung pupunta tayo ngayon, sandali. Sina Daddy at Mommy, hindi na sila makakapag-usap ng pribado, di ba? Ay sabi sa'yo, tanga ka, ayaw mo pang maniwala. Yan, hindi mo pa maintindihan. Sa susunod, pag lumabas tayo, huwag mong sasabihing, kapatid kita, nakakahiya ka. Ang ibig sabihin ni second sister, syempre, para mas lalong umigting. Matagal bago nalaman ni Daddy ang tungkol sa masamang babaeng ito, ang tunay na mukha niya. Sakto nandito rin si Mommy. Pumunta tayo ngayon at sabihin kay Daddy ang buong katotohanan. Kuya, bilisan mo, sumunod ka sa amin! Hindi ko talaga gustong paalisin ka. Kung gusto mong bumalik, tripleng sahod ang ibibigay ko sa'yo. Hindi na po, Boss Xiao. Maganda ang pasahod sa Fubao Group. Hindi na ako babalik sa Xiao Group. See ya. Oo nga pala, kanina nung pababa ako, parang nakita ko kayo. Bakit po kayo nandito sa Fubao Group? Bigla akong nakareceive ngayon ng mensahe mula sa Fubao Group. Sabi ng presidente ng Fubao Group ay gustong makipagkita sa akin. Ah, akala ko nagkataon lang pala. Akala ko kasi siya talaga ang tatay ng mga bata. Pero hindi pa siya dumadating. Maghihintay pa ako. Oo nga pala. Babalik ka pa ba sa... Hindi. Makikita pa ba kita? Xiao Yuchen? Xiao Yuchen? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang naging parang tanga? Malamang hindi na tayo magkikita. Sa Lunes, magtatrabaho na ako sa Fubao. Nandito na kami, Ma! Bakit kayo nandito? Siyempre, namimiss kita, Ma, kaya hinanap ka namin. Papa, dumating na rin ang presidente ng Fubao Group. Nandito ba siya? Ay, ang tanga-tanga nitong papa ko. Ang tagal ko nang nakatayo dito. Ako ang presidente ng Fubao Group. Ikaw? Ang presidente ng Fubao Group? Ikaw? Oo, tama. Pero 8 ka pa lang. Ang mga bata ngayon, ang tatalino na. Siyempre naman, kaming tatlo, napakatalino talaga namin. Lalo na si Kuya. Sabi ng aming guro, sobrang talino niya. Eh, nakita mo na ba ang tunay nilang ama? Kung makita niya ang 3 napakagandang batang ito, magugustuhan niya talaga sila. Wala pa sa ngayon. Pero, kung talagang hindi mahahanap, kaya ko namang mag-isa silang palakihin ng maayos. Ano ba kayo tanga, Mama? Nandito na ang papa. Nandito? Taga Yejia Village ka? Eh paano mo nabuntis ang 3 ito noong 8 taon na ang nakalilipas? Noong araw na iyon, pinalayas ako ni Ye Yaning para mag-ani ng damo para sa mga tupa. Tapos, sa pag-uwi ko, may isang lalaki na bigla na lang akong hinila papasok sa kotse. Tapos, Sa loob ng kotse? Noong gabing iyon, nasa Yejia Village din ako at may isang babae na nakarelasyon ako. baka naman, Mukhang ikaw pala ang babaeng iyon noon. Napakasamang tao ni Ye Yaning. Ang tagal niya akong nilinlang. mukhang ang paglalagay niya ng gamot noon, plano na niya talaga iyon. Hindi inaasahan. Nagkataon lang na nagkagulo tayo. Si Papa at si Mama, nagkakilala na rin sa wakas. Ngayon, hindi lang si Mama ang meron tayo, pati si Papa na rin. Kayo palang 3 ang tunay kong mga anak. Mali ang ginawa ko noon bilang ama. Pero sa ngayon, siguradong babawi ako sa inyo. Sa
sabihin na natin kay Lola ang magandang balitang ito. Si,